Pinagtaksilan, niloko, at pinalaya sa sariling lupain, si Carmela ay naging basang sisiw sa gitna ng unos habang ang asawa at biyenan ay nagdiriwang sa loob ng kanyang minanang bahay. Wala kang halaga rito, Carmela, ang lason sa dila ni Severina. Ngunit sa bawat patak ng ulan, mutngon luwa taysin, ba't daw bongchay? Tatalikuran ba niya ang lahat o babawiin ang dangal na kinuha sa kanya? Paano muling itatayo ang isang durog na puso? Isang kwento ng paghihiganti, paghilom, at pag-asa. Inigo, anak, itigil mo na ang pag-arte na parang may konsensya ka. Isang pirasong papel lang ang kailangan natin mula sa babaeng iyan. Ano ba ang mas mahalaga? Ang mga alaala ng patay niyang ina o ang dangal ng pamilya Santillan? Huwag mong kalimutan, ang sunog sa Iloilo ay isang palabas lamang na sinulat ko para makapasok tayo sa bahay na ito. Ngayon, kailangan nating ibenta ang lupang ito para takpan ang lahat ng dumi mo sa Cebu. Ang boses ni Doña Severina ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa madilim na pasilyo ng ancestral house. Sa kabilang dako ng pintuan ng kusina, napatigil ang kamay ni Carmela. Hawak niya ang isang sandok, maingat na tinitimplahan ang chicken binakol, ang paboritong putahe ni Inigo na sadyang inihanda niya para sa kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal. Ang halimuyak ng luya at sariwang buko na sumasama sa singaw ng pagkain ay tila isang malupit na biro sa kanyang mga pangamoy. Sa loob ng 3 buwan, pinagsilbihan niya ang pamilya ng kanyang asawa nang higit pa sa kanyang sarili. Naniniwalang sila ay biktima ng trahedya. Ngunit ang bawat patak ng pawis niya ay tinatawanan lamang pala sa likod ng kanyang mga balikat. Naramdaman ni Carmela ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang mainit na singaw mula sa palayok ay hindi na nagagawang bigyan ng init ang kanyang naninigas na katawan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig at pagtitiwala, ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakalamat. Bawat tibok nito ay nagdudulot ng hapdi, isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Ang mga dingding ng bahay na itinayo ng kanyang mga ninuno, ang bawat ukit sa kahoy na nara na saksi sa kanyang paglaki, ay tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Pero Mama, Carmela loves this house more than anything. Ang mahinang sagot ni Inigo, ang boses na dati ay nagsasabing, mahal kita, ay ngayon ay puno ng pag-aalinlangan at karuwagan. Love, Inigo, don't be so naive. Ang pag-ibig ay hindi nakakabayad ng utang. Pinakasalan mo siya dahil alam nating siya ang tagapagmana ng gintong lupang ito sa Bacolod. Now, act like a man. Kunin mo ang SPA, paiyakin mo siya kung kailangan, at siguraduhin mong pipirma siya bago matapos ang linggong ito. We are the Santillans. We don't end up in the streets just because of a sentimental woman. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na bumaon sa kaloob-looban ng kaluluwa ni Carmela. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tuyot na tila hinalikan ng apoy. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay walang tinig. Ito ay isang tahimik na pagguho ng kanyang buong mundo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking pinangakuan niyang makakasama hanggang sa huling hininga, ay ang mismong tao na naghukay ng libingan para sa kanyang dangal. Nanginginig ang kanyang mga tuhod hanggang sa hindi na niya kayang itayo ang sarili niyang bigat. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa matigas na kahoy ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay nag-alingaw-ngaw sa buong bahay. Tila isang babala na ang lahat ng lihim ay hindi na mananatiling nakatago sa dilim. Sa loob ng silid, biglang huminto ang pag-uusap ni Severina at Inigo.
Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Narinig ni Carmela ang marahas na paghila ng upuan at ang mabibigat na hakbang na papunta sa direksyon ng kusina. Ang kanyang hininga ay napatigil. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila isang alon na walang kapaguran sa paghampas sa dalampasigan. Ang akin bang pagmamahal ay isa lamang presyo sa lupang ito? Bago pa man siya makakilos para magtago, ang pinto ng kusina ay bumukas ng malakas. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, nakatayo si Inigo na may bakas ng gulat at takot sa kanyang mukha. Habang sa likuran niya ay ang matalim na titig ni Doña Severina na tila isang buwayang naghihintay ng kanyang biktima. Carmela, kanina ka pa ba riyan? Ang nauutal na tanong ni Inigo. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag. Hindi nakasagot si Carmela. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, sa nagkalat na sabaw ng binakol na tila mga luhang natapon at hindi na muling mababalik sa palayok. Ngunit sa likod ng kanyang pananahimik, isang bagong uri ng lakas ang nagsisimulang mamuo mula sa abo ng kanyang pagkatao. Inigo, ang mahinang boses ni Severina na ngayon ay puno na ng pananakot habang humahakbang palapit kay Carmela. Since she heard it anyway, let's stop the drama. Ibigay mo na sa kanya ang dokumento. Inabot ni Severina ang isang makapal na folder kay Carmela. Ang kanyang mga kuko na kulay pula ay tila mga galamay na handang sumakal. Pirmahan mo ito, Carmela. Isipin mo na lang na bayad ito sa lahat ng pagpapatuloy namin sa iyo sa pamilyang ito. Huwag mong hintayin na maging mas masakit pa ang susunod na mangyayari. Tumingin si Carmela sa dokumento. Pagkatapos ay dahan-dahang inangat ang kanyang paningin sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pag-ibig, kundi ng isang sagot na alam na niya ang katotohanan. Inigo, ito ba talaga ang gusto mo? Ang tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay malamig pa sa simoy ng hangin sa hating gabi. Bago pa man makasagot si Inigo, isang malakas na katok mula sa labas ng bahay ang muling bumasag sa tensyon. Ang tunog ng kamay na bumakas sa kapal na pintong kahoy ay tila isang madalanang paparating na ahos. Buksan niyo ang pinto. Alam namin nandyan kayo. Mga santilan, hindi niyo kami matataguan. Ang sigaw ng isang boses mula sa labas na sinundan ng mga boses na puno ng galit. Napatingin si Severina sa bintana. Ang kanyang mukha ay napalitan ng tunay na bakit. Sino ang mga tao? At paano nila nalaman ang kinalooban ng mga santilan sa gitna ng mga. Huwag kang umali ng mga biktima, Carmela. Utang mo rin sa akin ang dangal na tinatawa sa mga. Kung hindi dahil sa apelidong santilan, mananatili kang isang hamak na accountant sa probinsya na walang pinag-aralan ng pamilya. Ang boses ni Doña Severina ay tila isang humihiwa sa bawat tignan ng pagkatao ni Carmela, habang ang mga katok sa labas ay lalong bumibilis at lumalakas. Tila mas masakit pa ang mga salitang binibitawan ng kanyang biyenan kaysa sa anumang banta ng mga taong nasa labas. Nakatayo si Carmela sa gitna ng kusina. Suot pa rin ang kanyang apron na may borda ng maliliit na bulaklak, isang simbolo ng kanyang pagiging mapagmahal na asawa at maasikasong manugang. Ngunit sa sandaling ito, ang apron na yon ay tila isang mabigat na tanikala na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng oras na iginugol niya sa pagsisilbi sa mga taong ang tingin sa kanya ay isa lamang kasangkapan. Ang bango ng niluluto niyang chicken binakol ay naging mapait sa kanyang panlasa. Ang bawat singaw mula sa palayok ay tila nanunumbat sa kanya. Nagpapaalala ng lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang ito. Pinunasan ni Carmela ang kanyang mga kamay sa apron. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at malamig na parang yelo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon
na nakakulong sa isang masikip na hawla, pilit na humihinga sa gitna ng bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng ancestral house na ito, na dati ay puno ng init at pagmamahal ng kanyang ina, ay tila unti-unting nilalamon ng dilim at ng kasakiman ng mga taong kasama niya sa loob. Inigo, gawin mo ang nararapat. Paalisin mo ang mga taong yan. Ang huling utos ni Severina habang itinutulak ang kanyang anak papunta sa pintuan. Ngunit si Inigo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang katawan ay tila walang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok sa kusina si Ruben, ang pinsan ni Inigo na matagal nang nakikitira sa kanila. Wala itong bakas ng hiya habang binubuksan ang bawat cabinet sa kusina. Tila may hinahanap na mahalagang bagay. Wala rito ang titulo, Tita Severina. Ang boses ni Ruben ay puno ng pagmamadali at walang galang. Siguradong itinatago ito ng babaeng ito sa kwarto niya. Tumingin si Carmela kay Ruben. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na pilit niyang kinokontrol. Iyan ang bahay ng aking mga magulang, Ruben. Wala kayong karapatang pakialaman ang mga gamit ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Severina. Iyong bahay? Carmela, sa sandaling pinakasalan mo ang anak ko, ang lahat ng sayo ay naging sa amin na rin. Iyan ang turo ng tradisyon. Di ba? Ang asawa ay dapat sumusunod sa kanyang pamilya. Sa labas, ang tunog ng galit na mga tinig ay lalong tumitindi. Narinig ni Carmela ang pagkalampag ng bakal na gate, ang tunog ng mga kamay na pilit itong binubuksan. Ang bawat hampas ay tila tumatama sa kanyang sariling kaluluwa. Ang katahimikan ng gabi sa Bacolod ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng ingay ng pagtataksil at kahihiyan. Dahan-dahang lumapit si Carmela sa bintana. Maingat na hinawi ang kurtina. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang grupo ng mga kalalakihan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang babaeng nakatayo sa likuran nila. Isang babaeng maayos ang pananamit, may dalang mamahaling bag, at nakatingin sa kanilang bahay na tila ba mayroon siyang pag-aari rito. Naramdaman ni Carmela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang babaeng iyon? At bakit tila kilala siya ni Inigo dahil sa biglang pagyuko ng kanyang asawa nang magtama ang kanilang mga paningin? Inigo, sino siya? Ang tanong ni Carmela, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Hindi nakasagot si Inigo. Sa halip, lumapit siya kay Carmela at hinawakan ang kanyang mga kamay. Carmela, please, piramahan mo na ang SPA. Iyon lang ang tanging paraan para paalisin sila. Nangangako ako, babawi ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat, basta iligtas mo lang tayo sa kahihiyang ito. Tiningnan ni Carmela ang mga kamay ni Inigo. Ang mga kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayon ay tila marumi at puno ng kasinungalingan. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kilos ay puno ng dignidad. Ang kahihiyang ito ay hindi ko dala, Inigo. Ito ay dumi na kayo mismo ang nagdala sa bahay na ito, ang sagot ni Carmela. Naglakad siya papunta sa isang maliit na cabinet sa sulok ng kusina. Doon ay nakalagay ang isang lumang florera na pagmamay-ari ng kanyang ina. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang lamig ng porselana ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Isang sandali kung saan naalala niya ang bili ng kanyang ina bago ito pumanaw. Carmela, ang bahay na ito ay hindi lamang gawa sa kahoy at bato. Ito ay gawa sa ating dangal. Huwag mong hahayaan na kahit sino ay tapakan ng iyong pagkatao. Sa labas, muling sumigaw ang babaeng estranghero. Inigo Santillan, lumabas ka riyan. Kung hindi mo ibibigay ang bayad mo ngayon, itong bahay na ito ang kukunin ko. May hawak akong dokumento na pinirmahan mo. Nanlaki ang mga mata ni Carmela.
Dokumento? Pinirmahan ni Inigo? Tumingin siya kay Inigo na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, umiiyak na parang bata. Ano ang pinirmahan mo, Inigo? Ano ang ginawa mo sa bahay ko? Bago pa man makasagot si Inigo, isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Isang bato ang pumasok sa bintana. Nagkalat ang mga piraso ng kristal sa sahig na dati ay kintab na kintab dahil sa pag-aalaga ni Carmela. Wala na tayong oras, Carmela. Ang sigaw ni Severina, ang kanyang boses ay tila isang babala ng kamatayan. Pirmahan mo na ang papel o panoorin mong mawasak ang lahat ng alaala ng iyong ina sa harap ng iyong mga mata. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Carmela na may isang sobrang nahulog mula sa bulsa ni Ruben habang nagmamadali itong lumabas ng kusina. Dahan-dahan niyang pinulot ang sobre, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Sa loob nito ay may isang larawan ni Inigo ng babaeng estranghero sa labas at ng isang maliit na bata na kamukhang kamukha ni Inigo. Ang mundo ni Carmela ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay wala pang kalahati sa hapdi na dulot ng katotohanang hawak niya ngayon. Ang pagtataksil ay hindi lamang pala tungkol sa pera at lupa. Ito ay tungkol sa isang buong buhay na itinago sa kanya sa loob ng maraming taon. Tumayo si Carmela ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila naging marmol sa lamig at tigas. Tumingin siya sa kanyang biyena na si Severina at sa kanyang asawang si Inigo na nakaluhod pa rin. Gusto niyo ng pirma ko? Ang tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng luha. Kinuha niya ang panulat mula sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang bawat galaw ay pinapanood ng dalawang mag-ina na may pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit bago sumayad ang dulo ng panulat sa papel, isang malakas na sirena ng pulis ang narinig mula sa dulo ng kalye. Sino ang tumawag ng pulis? Ang galit na tanong ni Severina. Tumingin si Carmela sa kanila. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa tayo tapos. Dahil ang lahat ng kinuha niyo sa akin ay babawin ko. Hanggang sa huling sentimo, mamatay ako, Carmela. Gusto mo bang mamatay ako sa harap mo para lang mapatunayan mong wala ka ng utang na loob sa pamilyang kumupkop sa'yo? Ang boses ni Doña Severina ay pumailan lang sa loob ng kusina. Isang matinis na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Kasunod nito ay ang marahas na paghawak ng matanda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula, habang pilit na humihinga ng malalim. Dahan-dahan siyang napaatras hanggang sa sumandal sa lumang mesa. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas, kaya unti-unti siyang napaupo sa sahig. Sa gitna ng pag-aagaw buhay na anyo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Carmela. Isang titig na puno ng panunumbat at lason. Nakatayo si Carmela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa likod ng kanyang apron. Sa loob ng kanyang palad ay ang larawang kanina lang ay nahulog mula sa bulsa ni Ruben. Ang gilid ng litrato ay tumutusok sa kanyang balat. Isang pisikal na sakit na hindi man lang lumapit sa hapdi ng katotohanang nakita niya. Habang pinapanood niya ang kanyang biyenan na tila hinihingal, ang imahe ng kanyang asawa kasama ang ibang babae at anak ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa bawat magandang alaala na itinanim niya sa bahay na ito. Isang malupit na kabalintunaan. Ang taong nagnakaw ng kanyang kaligayahan ay siya pang nagpapakita ng anyo ng pagiging biktima. Mama, Inigo, tulungan mo si Mama. Ang sigaw ni Ruben habang nagmamadaling lumapit sa matanda. Dali-daling binuhat ni Inigo ang kanyang ina at inilipat sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Ang pawis ay nangingilid sa kanyang noo. Lumingon siya kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Mga luhang hindi alam ni Carmela kung totoo o isa ring bahagi ng palabas. Carmela,
parang awa mo na. Ang pakiusap ni Inigo, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Pirmahan mo na ang papel. Hindi mo ba talaga nakikita? Dahil sa katigasan ng ulo mo, unti-unting namamatay ang sarili kong ina. Isang pirma lang ang kailangan, Carmela. Isang pirma lang para mailigtas ang buhay ni Mama. Napalunok si Carmela. Pakiramdam niya ay natutuyo ang kanyang lalamunan. Ang bawat salitang binitiwan ni Inigo ay parang martilyong walang awa na paulit-ulit na tumatama sa kanyang dibdib. Utang na loob. Iyan ang sandatang lagi nilang ginagamit upang pilitin siyang sumunod. Isang bigat na hindi naman niya kasalanan ang pilit nilang ipinapasa sa kanyang mga balikat. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila may isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang leeg habang ang paligid ay unti-unting nagiging malabo. Dahan-dahang lumapit si Carmela kay Severina. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay naglalabas ng mahinang tunog, tila isang babala sa bawat pusong nagtataksil. Yumuko siya at kinuha ang isang bimpo. Binasa ito ng malamig na tubig at dahan-dahang ipinunas sa noo ng kanyang biyenan. Isang sandali ng pagiging tao sa gitna ng hayop na pagtrato sa kanya. Ngunit habang ginagawa niya ito, hinawakan niya ang pulso ni Severina para damhin ang tibok ng puso nito. Ang tibok ay regular, malakas, panatag, walang bakas ng panghihina o paghinto na dulot ng isang tunay na atake sa puso. Ang pawis sa noo ni Severina ay hindi malamig na pawis ng kamatayan, kundi pawis na dulot ng init ng kusina at ng matinding pag-arte. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-aalinlangan sa puso ni Carmela ay tuluyan ng naputol. Ang lahat ng nakikita niya ay isang malaking dula-dulaan na ang layunin ay makuha ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang dangal at ang kanyang tahanan. Nasaan ang susi ng aparador ni Nanay? Ang mahinang tanong ni Carmela habang patuloy sa pagpunas sa noo ni Severina. Napatigil si Severina sa kanyang pag-ungol. Ang kanyang mga mata ay panandaliang umiwas sa tingin ni Carmela. Anong susi? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Masakit ang dibdib ko, Carmela. Ang papel? Pirmahan mo na. Tumayo si Carmela ng tuwid. Ang kanyang presensya ay tila naging mas malaki, mas matayog kaysa sa mga taong nasa harap niya. Alam niyang nawawala ang susi ng aparador kung saan nakatago ang mga huling sulat ng kanyang ina. At alam niyang hindi iyon mawawala nang walang kumuha. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay unti-unti nang nilalapastangan ng kanilang mga kamay. Sa labas, ang ingay ng mga pulis at ng mga naniningil ng utang ay tila naging isang malayo at malabong tunog. Ang tanging malinaw sa pandinig ni Carmela ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang tibok na hindi na puno ng takot, kundi ng isang malamig at matalim na desisyon. Ibigay mo sa akin ang panulat, ang sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang hukom na naglalabas ng hatol. Nagliwanag ang mukha ni Inigo. Agad niyang inabot ang mamahaling panulat at ang folder na naglalaman ng Special Power of Attorney. Inilapag ni Carmela ang dokumento sa ibabaw ng mesa sa tabi ng palayok ng binakol na ngayon ay malamig na. Dahan-dahan niyang itinapat ang dulo ng panulat sa guhit kung saan dapat nakasulat ang kanyang pangalan. Pinanood ni Severina ang bawat galaw ni Carmela. Ang kanyang paghinga ay biglang naging maayos. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa pananabik. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Ang gintong lupang ito, ang bahay na bato, ang lahat ng yaman ni Carmela ay magiging kanya na. Ngunit bago pa man sumayad ang tinta sa papel, tumigil si Carmela. Nakita niya ang isang mabilis at palihim na sulyap ni Severina kay Ruben. Isang sulyap ng wagas na kagalakan at pangungutya. Isang sulyap na nagsasabing, naloko rin natin ang tangang ito. Ang puso ni Carmela ay tila huminto sa pagtibok sa loob ng isang segundo. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait.
Hanggang kailan ko papayagan ang aking sarili na maging kasangkapan sa sarili kong pagkawasak? Nanatiling nakabitin ang kamay ni Carmela sa ibabaw ng papel. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging kasing bigat ng isang paparating na lindol. Ang lahat ay naghihintay. Ang lahat ay nakamasid. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang bagong liwanag ang sumilay sa mga mata ni Carmela. Isang liwanag na hindi nila inaasahan. Ano pa ang hinihintay mo, Carmela? Pirmahan mo na. Huwag mong hintayin na malagutan ng hininga ang aking ina bago mo maisip na ang papel na yan ang tanging gamot na kailangan niya. Ang boses ni Inigo ay umalingaw sa kusina, puno ng galit at desperasyon. Ngunit sa pandinig ni Carmela, ang bawat salita ay tila isang hungkag na tunog ng lata. Dahan-dahang binitawan ni Carmela ang panulat. Ang tunog ng pagtama ng plastik na dulo nito sa kahoy na mesa ay tila isang pinal na tuldok sa kanyang mahabang panahon ng pagtitiis. Tumingin siya kay Severina na ngayon ay nakasandal pa rin sa upuan, pilit na humahawak sa dibdib habang ang isang mata ay palihim na nakabukas, nagmamasid kung tatalab ang kanyang palabas. Hindi ako pipirma, Inigo. Hindi hanggat hindi ko nababasa ang bawat titik sa loob ng folder na ito sa harap ng isang taong mapagkakatiwalaan ko. Ang malamig na sagot ni Carmela. Naramdaman ni Carmela ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay habang dahan-dahan niyang binitawan ang basang bimpo na ginamit niya para sa kanyang biyenan. Ang bawat hibla ng tela ay tila may dalang pait. Isang paalala na ang kanyang malasakit ay ginamit lamang na sandata laban sa kanya. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng yelo na unti-unting nababasag, nagiiwan ng mga matatalim na sugat sa kanyang kaloob-looban. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay naging isang buhay na katotohanan na humihinga sa harap niya, suot ang mukha ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Isang tanong ang nagpaulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang kampanang nagbababala sa gitna ng bagyo. Hanggang kailan ako magiging bulag sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw? Agad na tumayo si Severina. Ang kanyang atake sa puso ay biglang naglaho na parang bula. Walang hiya ka. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Inigo, tingnan mo ang asawa mo. Mas mahalaga pa sa kanya ang lupang ito kaysa sa buhay ko. Hindi sumagot si Carmela. Sa halip, kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng kusina. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Narinig niya ang mga mura ni Severina at ang pakiusap ni Inigo, ngunit hindi na siya lumingon. Sa ilalim ng dilim ng gabi, lula ng kanyang lumang sasakyan, tinahak ni Carmela ang daan patungo sa opisina ni Isabela Villorente. Ang tanging kaibigang alam niyang hindi siya bibitawan. Ang opisina ni Isabela ay amoy lumang papel at kape, isang amoy na nagbigay kay Carmela ng kakaibang kapanatagan. Nang makita siya ni Isabela, agad itong tumayo at niyakap siya ng mahigpit. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Carmela. Tanging ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ang naging tugon sa yakap ng kaibigan. Ito ang SPA, Isabela, ang sabi ni Carmela matapos niyang kumalma habang inilalapag ang folder na lihim niyang tinangay mula sa kusina. Sabi nila, para lang daw ito sa pag-aayos ng bahay. Binasa ni Isabela ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat pahina. Matapos ang ilang minuto, tiningnan niya si Carmela nang may halong lungkot at galit na ninj. Carmela, this is not just for house repairs. This is a special power of attorney giving Inigo full authority to sell, mortgage, and transfer all rights of this property to anyone he chooses. Kapag pinirmahan mo ito, mawawala sa iyo ang lahat sa isang iglap. Naramdaman ni Carmela ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng katotohanan.
Ang bahay ng kanyang ina, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan, ay balak nilang ipagpalit sa pera para lamang takpan ang mga kasalanan ni Inigo. May isa pa akong nalaman, Sabela, ang mahinang sabi ni Carmela. Inilabas niya ang recorder mula sa kanyang bag, ang recorder na lihim niyang iniwan sa ilalim ng mesa bago siya lumabas ng bahay. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Severina ay malinaw na narinig sa buong silid. Huwag kang mag-alala, Inigo. Kapag nakuha na natin ang pirma niya, itatapon natin siya sa kalsada kasama ang lahat ng sentimental na basura niya. Ang babaeng iyon ay hindi kailanman naging bahagi ng pamilyang ito. Tumulo ang luha sa mga mata ni Carmela, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Isang sandali kung saan naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Tila bumubulong sa kanyang pandinig na huwag sumuko. Naalala niya ang lakas ng kanyang ina nang pumanaw ang kanyang ama kung paano nito itinayo ang kanilang buhay mula sa wala. Sa sandaling iyon, ang takot ni Carmela ay napalitan ng isang malamig at matibay na determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa Bella. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang bahay na ito, ang mariing sabi ni Carmela. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Carmela. Tutulungan kita, pero kailangan nating mag-ingat. Maraming koneksyon ng pamilya Santillan at may isa pa akong gustong ipakita sa iyo. Inilabas ni Isabela ang isang lumang dokumento mula sa kanyang archive. Habang tinitingnan ko ang titulo ng lupa niyo kanina, may nakita akong hindi tugma. May isang transaction na nangyari 20 taon na ang nakalilipas, isang transaction na kinasasangkutan ng tatay ni Inigo at ng nanay mo. Carmela, may utang ang mga Santillan sa pamilya mo na higit pa sa pera. Kumunot ang noo ni Carmela. Anong ibig mong sabihin? Ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo ngayon. Bahagi lamang yon ng isang mas malaking ari-arian na ninakaw mula sa lolo mo. At ang taong nasa likod ng pagnanakaw na yon ay walang iba kundi ang asawa ni Severina. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Carmela. Ang lahat ng ito, ang kasal, ang paglipat nila sa bahay, ang pagpapanggap ni Severina ay bahagi ng isang mas malalim at mas madilim na plano na nagsimula pa bago pa siya isilang. Bago pa makapagtanong si Carmela, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nasa panganib ang anak mo. Umuwi ka na kung gusto mo pa siyang makita, Lala. Ang anak ko. Sabela, ang anak ko. Ang boses ni Carmela ay naging isang matinis na pagsamo. Tila isang sugatang hayop na pilit humahanap ng malalabasan. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matibay na nakahawak sa mga dokumento, ay ngayon ay nanginginig ng husto habang pilit na binubuksan ng screen ng kanyang telepono. Ang bawat titik sa mensahe ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang katinoan. Ang takot para sa sariling buhay ay kaya niyang tiisin, ngunit ang banta sa kanyang 6 na taong gulang na anak ay isang uri ng lason na agad na nagpapatigil sa kanyang mundo. Naramdaman ni Carmela ang biglang paglamig ng kanyang pawis habang mabilis na tumatakbo palabas ng opisina ni Isabela. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila hindi sumasayad sa semento dahil sa bilis ng kanyang pagtibok ng puso. Ang kanyang hininga ay naging kapos. Tila ang hangin sa paligid ay naging kasing lapot ng putik. Isang imahe lamang ang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Ang nakangiting mukha ni Lala, ang tawa nitong tila mga kampanilya sa umaga, at ang takot na baka ang tawang iyon ay tuluyan ng patahimikin ng mga taong walang kaluluwa. Carmela, sandali! Sasamahan kita! Ang sigaw ni Isabela mula sa likuran. Ngunit ang ungol ng makina ng sasakyan ni Carmela
ang tanging naging tugon. Habang binabaybay ang madilim na kalsada ng Bacolod, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa daan, ngunit ang kanyang diwa ay nasa loob na ng kanilang bahay. Ang bawat ilaw ng poste na kanyang nadadaanan ay tila mga saksi sa kanyang desperasyon. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga binti habang itinutulak ang pedal ng gas. Ang tunog ng gulong na humahampas sa aspalto ay tila isang mabilis na bilang ng kanyang nalalabing oras. Nang makarating siya sa tapat ng ancestral house, ang katahimikan ng paligid ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Walang mga pulis, walang mga naniningil ng utang. Tanging ang malamlam na ilaw mula sa sala ang nagbibigay ng buhay sa lumang gusali, na tila isang dambuhalang naghihintay sa dilim. Dali-daling pumasok si Carmela. Lala! Lala, nasaan ka? Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Severina sa kanyang paboritong silya, marangyang humihigop ng tsaa na tila walang nangyaring kaguluhan kanina. Sa tabi niya ay si Inigo, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Huwag kang sumigaw, Carmela. Natutulog na ang bata. Ang boses ni Severina ay kasing lamig ng bangkay. Walang bakas ng paghingal o sakit na ipinakita niya kanina. Dinala siya ni Ruben sa bahay ng isang kamag-anak sa kabilang bayan. Safe siya roon hanggat marunong kang makisama. Naramdaman ni Carmela ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Pati ang sarili ninyong apo, gagamitin niyo? Inigo, paano mo ito nagagawa? Anak mo si Lala. Tumayo si Inigo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at guilt. Para rin ito sa kanya, Carmela. Kapag nawala ang lahat sa atin, saan siya pupunta? Please, let's just do this the easy way. Isang pirma lang, maibabalik na si Lala dito. Sa gitna ng kanyang galit, hindi siya sumigaw. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Inigo. Hinawakan ang mukha nito at tiningnan ito sa mga mata ng may malalim na pait at awa. Inigo, ang ama ay dapat na haligi na nagtatanggol sa kanyang tahanan, hindi ang anay na sumisira rito mula sa loob. Ang pirma ko ay hindi magliligtas sa atin dahil ang totoo, matagal mo na kaming pinatay. Tinalikuran niya ang dalawa at lumabas ng bahay para huminga. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa dami ng emosyon, ngunit sa kanyang paglabas, isang pamilyar na sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. Ang sasakyang nakita niya kanina na may babaeng estranghero. Dahan-dahang lumapit si Carmela. Ang kanyang puso ay tila naging isang mabigat na bato sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng sasakyan, bumaba ang salamin ng bintana. Ang babaeng estranghero ay naroon. Maganda, ngunit may mga matang puno ng kapaitan. Sa kanyang tabi, sa backseat ay isang bata. Isang batang lalaki na may mga matang eksaktong katulad ng kay Inigo at may suot na kwintas na pamilyar kay Carmela. Iyon ang kwintas na sabi ni Inigo ay nawala niya sa Cebu 3 taon na ang nakalilipas. Ang kwintas na minana ni Inigo sa kanyang ama. Sino ka? Ang tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng hangin. Ngumiti ang babae. Isang mapait at mapanuyang ngiti. Ako si Elena. At ang batang ito ay si Inigo Jr., ang asawa mo. Siya ang dahilan kung bakit kami naririto. Hindi lang pera ang utang niya sa akin, Carmela. Utang niya sa akin ang buhay ng anak ko. Naramdaman ni Carmela ang biglang paghinto ng mundo. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang matalim na bubog na pumasok sa kanyang mga tenga at dumiretso sa kanyang puso. Hindi lang pala lupa ang ninakaw sa kanya. Hindi lang pala pera ang itinatago sa kanya. Ang buong 7 taon ng kanyang kasal ay isang malaking kasinungalingan, isang huwad na dula-dulaan kung saan siya ang tanging taong hindi nakakaalam ng script. Carmela, ang sigaw ni Inigo mula sa pintuan ng bahay, bakas ang panlulumo nang makita niyang magkaharap ang dalawang babae. Tumingin si Carmela kay Inigo, pagkatapos ay kay Elena at sa bata.
Ang sakit ay naging kasing talim ng isang kidlat, ngunit sa gitna ng dilim na yon, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang apoy ng galit. Ito ang apoy ng isang babaeng wala ng balak pang magpaalipin sa pag-ibig na kailanman ay hindi naging kanya. Nasaan si Lala? Ang tanong ni Carmela kay Elena. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Wala sa amin ang anak mo, Carmela. Ang sagot ni Elena habang itinataas ang isang dokumento. Narito ako dahil sa dokumentong ito. Pinirmahan ito ni Inigo bilang garantiya sa utang niya sa akin sa Cebu. Ang bahay na ito, ipinangako niya ito sa amin. 3 taon na ang nakalilipas. Ang katahimikan na sumunod ay binasag lamang ng tunog ng kuliglig sa paligid. Ang ancestral house, na dati ay simbolo ng kanyang dangal, ay ngayon ay tila isang bangkay na pinag-aagawan ng mga vultures. Bago pa man makasagot si Carmela, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng isang plorera ang narinig mula sa loob ng bahay, na sinundan ng isang matinis na sigaw ni Severina. Ang titulo! Nasaan ang titulo sa loob ng safe? Ruben, traidor ka! Hindi sapat ang lupa para tabunan ang baho ng inyong pagkatao, Inigo. At hindi sapat ang luha ninyo para hugasan ang dumi sa bahay na ito. Ang boses ni Carmela ay tila isang malamig na hanging umihip sa gitna ng nagbabagang tensyon sa loob ng sala. Tinalikuran niya ang gulo, ang sigaw ni Severina, ang panlulumo ni Inigo, at ang matalim na titig ni Elena. Naglakad siya palabas. Ang kanyang mga paa ay tila kusa siyang dinadala sa likurang bahagi ng ari-arian, kung saan ang malawak na taniman ng tubo ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay naglalabas ng mahinang tunog ng pagkapunit. Tila ba bawat hakbang ay pagpunit din sa mga pahina ng kanyang nakaraan. Nakarating siya sa ilalim ng dambuhalang puno ng nara, ang punong itinanim ng kanyang lolo noong araw na isilang ang kanyang ina. Doon, sa gitna ng amoy ng basang lupa at tamis ng tubo, naramdaman ni Carmela ang biglang pagbigat ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa magaspang na balat ng puno. Ang kanyang hininga ay naging malalim at puno ng pait. Sa loob ng 7 taon, ang punong ito ang tanging nakasaksi sa kanyang mga lihim na panalangin para sa isang masayang pamilya. Ngunit ngayon, ang mga ugat nito ay tila nararamdaman ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Iha, ang lupa ay hindi marunong magsinungaling. Ang mga tao lang ang may gawa niyan. Isang paos na boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa dilim ng maliliit na dampa sa gilid ng taniman, lumabas si Mang Isko. Ang kanyang katawan ay kubana sa katandaan at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa ilang dekadang pag-aalaga sa lupain ng mga De La Cruz. Hawak niya ang isang lumang gasera na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa kanyang mukha na puno ng mga guhit ng panahon. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang mga kamay nito. Mga kamay na amoy lupa at pawis, mga kamay na mas tapat pa kaysa sa mga kamay ng kanyang asawa. Ipinatong ni Carmela ang kanyang noo sa mga kamay ni Mang Isko. Hinahayaang ang init nito ay magbigay ng kaunting lakas sa kanyang nanlalamig na puso. Sa sandaling iyon, hindi siya ang accountant na niloko. Siya ay ang batang Carmela na muling naghahanap ng kalinga sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Mang Isko, kukunin nila ang lahat. Ang bulong ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at galit. Ipinangako ni Inigo ang bahay sa ibang babae at si Ruben, ninakaw ang titulo. Bumuntong hininga ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, tila may binabasa sa kadiliman ng gabi. Iha, ang titulo ay papel lamang, ngunit ang karapatan, iyan ay nakatanim sa ilalim ng punong ito. Noong pumanaw ang iyong ina, may iniwan siyang bilin sa akin. Sabi niya, Isko, kapag ang mga anay ay nagsimula ng kainin ng haligi,
Ibigay mo kay Carmela ang tanging susi na magliligtas sa kanya. Kumunot ang noo ni Carmela. Anong susi, Mang Isko? Ibinaba ni Mang Isko ang kanyang gasera at lumuhod sa paanan ng puno ng nara. Gamit ang isang maliit na itak, dahan-dahan niyang hinukay ang lupa sa pagitan ng dalawang malalaking ugat. Ang tunog ng talim na tumatama sa matitigas na ugat ay tila isang ritual ng pagbabalik sa nakaraan. Pagkalipas ng ilang minuto, inilabas niya ang isang kalawanging kahon na gawa sa lata, isang lumang lalagyan ng biskwit na nakatali ng makapal na plastik. Narito ang katotohanan tungkol sa pamilya Santillan, ang sabi ni Mang Isko habang iniabot ang kahon kay Carmela. Ang tatay ni Inigo ay hindi lamang nangutang sa lolo mo. Ninakaw niya ang mga dokumento ng kalahati ng taniman noong panahon ng krisis. Ang inyong pagpapakasal ay hindi tadhana, iha. Iyon ay isang planong binuo ni Severina para tuluyang malibing ang kasalanan ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagsakop sa iyong buhay. Nanginig ang mga kamay ni Carmela habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang sulat, isang orihinal na kasulatan ng pag-aari na may lagda ng kanyang lolo at isang liham mula sa kanyang ina. Binasa ni Carmela ang huling bahagi ng sulat ng kanyang ina. Carmela, ang pag-ibig na walang katapatan ay isang bilangguan. Huwag kang matakot na sunugin ang tulay na nag-uugnay sa iyo sa mga taong sumisira sa iyong kaluluwa. Ang sakit na nararamdaman ni Carmela kanina ay biglang nagbago ng anyo. Hindi na ito hapdi, kundi isang malamig na determinasyon. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang sandata na ibinibigay sa kanya mula sa kabilang buhay. Alam na niya ngayon kung bakit ganoon na lamang ang panggigipit ni Severina. Takot silang malaman niya ang totoong utang ng mga Santillan sa mga De La Cruz. Salamat, Mang Isko. Salamat sa pananatiling tapat. Ang sabi ni Carmela habang maingat na niyayakap ang kahon sa kanyang dibdib. Mag-ingat ka, iha. Ang mga taong desperado ay parang sugatang hayop. Mas lalong nanunagkap kapag alam nilang wala na silang matataguan. Ang huling babala ng matanda bago ito dahan-dahang naglaho sa dilim ng mga puno ng tubo. Paalis na sana si Carmela nang makarinig siya ng mabibigat na hakbang sa damuhan. Ang tunog ng pagbali ng mga tuyong sanga ay lalong lumalapit. Mabilis niyang itinago ang kahon sa loob ng kanyang malapad na damit. So nandito ka lang pala, Carmela, at mukhang may nahanap kang kayamanan sa ilalim ng puno. Ang boses ni Ruben ay puno ng pangungutya habang lumalabas mula sa likod ng malaking ugat. Hawak ni Ruben ang titulo na ninakaw niya mula sa safe, iwinawagayway ito na parang isang bandila ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa kasakiman. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humalo sa bango ng gabi. Ibigay mo sa akin ang hawak mo, pinsan. Ang utos ni Ruben, ang kanyang tono ay naging marahas. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis kayo ni Lala sa bahay na ito bukas na bukas din. Ang titulong ito ay sapat na para burahin ang pangalan mo sa lupang ito. Tumayo si Carmela ng tuwid. Ang kanyang anino, sa ilalim ng puno ng nara ay tila naging mas malaki at mas matatag. Ang titulong hawak mo, Ruben, ay isang kasinungalingan at ang lupang ito, hinding-hindi ito tatanggap ng isang magnanakaw. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, tanda ng paparating na bagyo. Ang hangin ay biglang lumakas, pinalipad ang buhok ni Carmela at ang hawak na papel ni Ruben. Ibibigay mo sa akin ang kahon na yan o sasaktan kita. Ang banta ni Ruben habang humahakbang ng mabilis patungo kay Carmela. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Carmela. Isang babae ka lang at sa mundong ito, ang may hawak ng titulo ang siyang sinusunod. Ibigay mo sa akin ang kahon na yan kung ayaw mong kaladkarin kita pabalik sa bahay sa harap ng lahat ng kamag-anak natin. Ang boses ni Ruben ay tila uod na gumagapang sa balat ni Carmela.
malapot at nakakadiri. Habang ang hangin ay lalong bumibilis ang pag-ihip, ang mga dahon ng tubo sa paligid ay naglalabas ng tunog na tila nagbabantang bulong. Nakatayo si Carmela sa ilalim ng puno ng nara. Ang kanyang likod ay nakasandal sa matigas na balat nito, habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa kalawanging lata na nakatago sa kanyang damit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng giyera sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Ang lupang ito, na dinilig ng pawis at dugo ng kanyang mga ninuno, ay ngayon ay pinaglalawayan ng isang taong wala namang ibang ginawa kundi ang makihati sa kanyang pinagpaguran. Sa gitna ng banta ni Ruben, isang imahe ang sumagi sa isip ni Carmela. Ang kanyang ina, na noong namatay ang kanyang ama, ay mag-isang nagbungkal sa lupang ito habang ang mga kamay ay puno ng paltos. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Siya na may-ari ng lupang ito ang tinatrato na parang isang magnanakaw sa sarili niyang bakuran. Hindi ko ito ibibigay sa iyo ni Ruben. Kahit patayin mo pa ako, ang katotohanan ay hindi kailanman magiging sa iyo. Ang boses ni Carmela ay mahina, ngunit may talim ng isang itak. Bago pa man makasunggab si Ruben, isang malakas na pagkulog ang yumanig sa buong Bacolod na sinundan ng biglang pagbuhos ng ulan. Ang tunog ng mga patak na tumatama sa tuyong lupa ay tila isang mabilis na martsa. Sinamantala ni Carmela ang pagkakataon. Alam niya ang bawat liko at bawat hukay sa taniman ng tubo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa masukal na bahagi. Ang kanyang mga paa ay pamilyar sa madulas na putik. Narinig niya ang mga mura ni Ruben at ang kalabog ng mga paa nito na sumusunod sa kanya. Ngunit ang dilim at ang ulan ang naging kanyang tanging kakampi. Nang makabalik siya sa ancestral house, basa hanggang buto at nanginginig sa lamig, hindi kalinga ang sumalubong sa kanya. Sa loob ng malawak na sala, ang mga ilaw ay nakabukas lahat at ang ingay ng mga tawanan at huntahan ay tila isang malupit na musika sa kanyang pandinig. Ang mga kamag-anak ni Inigo, mga tito, tita, at mga pinsan na dati ay hindi naman niya nakikita, ay naroron na lahat. Sila ang mga marites ng angkan, mga taong dumating hindi para tumulong, kundi para makihati sa kung anong matitira sa bangkay ng kanyang buhay. Ay heto na pala ang ating martir na asawa. Ang boses ni Severina ay pumailan lang, puno ng pangungutya habang nakaupo sa gitna ng sala. Napapaligiran ng mga kamag-anak na tila mga aliping nakikinig sa kanya. Tingnan niyo siya. Basang-basa na parang basang sisiw. Ganyan ang napapala ng mga asawang hindi marunong sumunod sa biyenan at mas inuuna ang kayabangan kaysa sa kapayapaan ng pamilya. Naramdaman ni Carmela ang bawat tingin ng mga ito. Mga tinging puno ng husga at kislap ng katuwaan sa kanyang paghihirap. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Sa gitna ng gutom at pagod, naglakad siya patungo sa kusina para kumuha ng makakain. Ngunit ang palayok ng binakol na inihanda niya ay wala na sa ibabaw ng kalan. Nakita niya ang kanyang mga pinsan sa asawa na nilalamsak ang huling bahagi ng manok. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa tunog ng kanilang pagnguya. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok. Kinuha ang huling bahagi ng kaning lamig na nasa gilid at binudburan ito ng kaunting asin. Umupo siya sa isang maliit na bangko sa sulok ng kusina, malayo sa karangyaan at ingay sa sala. Habang nanginunguya ang bawat butil ng kanin na may alat ng asin, ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Ang bawat subo ay tila isang pangako sa kanyang sarili. Kainin niyo ang lahat ng pagkain ko. Ubusin niyo ang lahat ng ginhawa ko. Pero ang dangal ko ay mananatiling sa akin. Ang simpleng pagkain na yon ay mas masarap pa kaysa sa anumang handa sa sala. Dahil iyon ay pagkain ng isang taong
hindi pa sumusuko. Carmela, ang tawag ni Inigo na biglang lumitaw sa pintuan ng kusina. Ang kanyang asawa ay amoy alak. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, ngunit wala ring nagawa para protektahan siya. Bakit ka nandyan sa sulok? Halika na sa sala. Magmakaawa ka kay mama. Sabihin mo, magbabago ka na para matapos na itong gulo. Tumingin si Carmela kay Inigo. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawan ng yelo. Ang tanging gulo rito, Inigo, ay ang katotohanang nakatayo ka pa rin sa harap ko at inaasahan mong ako ang hihingi ng tawad. Biglang pumasok si Severina sa kusina. Ang kanyang mukha ay nagngangalit. Inigo, huwag mong kausapin ang babaeng yan. Hayaan mo siyang magutom hanggang sa matutunan niyang ibigay sa atin ang titulo. At ikaw, Carmela, bukas na bukas din, ang mga gamit mo ay nasa kalsada na. Ipinangako na ni Ruben na mailalabas na ang bagong dokumento. Ngumiti si Carmela. Isang matamis ngunit nakakatakot na ngiti habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan kung saan nakatago pa rin ang lumang lata ng kanyang ina. Siguraduhin niyo lang na ang dokumentong hawak niyo ay hindi magiging mitya ng sarili ninyong libing. Sa sandaling iyon, ang tunog ng telepono sa sala ay biglang umalingaw-ngaw. Isang mahaba at nakakabahalang tunog na nagpatahimik sa lahat. Dahan-dahang lumabas si Inigo para sagutin ang tawag. Pagkalipas ng ilang segundo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang kamay na hawak ang telepono ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Inigo? Ano iyon? Sino ang tumawag? Ang tanong ni Severina, ang kanyang kaba ay nagsisimula ng lumitaw. Ang bangko sa Cebu, ang nauutal na sagot ni Inigo. Hindi lang pala bahay ang kinuha nilang garantiya. Ang lahat ng account mo, ma. Ang lahat ng pera mo sa Iloilo, kinuha na nila lahat dahil sa mga pirma mo bilang co-maker ko. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang mga kamag-anak na kanina lang ay masayang kumakain ay biglang nagtinginan. Ang kislap ng kasakiman sa kanilang mga mata ay napalitan ng takot na baka wala na silang mahuthot. Tumingin si Carmela kay Severina na ngayon ay tila himatayin na sa totoong pagkakataon. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Carmela habang tinitingnan ang naguguluhang pamilya Santillan. Ano kaya ang gagawin ng mga anay kapag nalaman nilang wala na silang haliging makakain? Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Carmela. Si Ruben. Si Ruben ay wala na sa sala. At ang pinto ng kanyang silid sa itaas, kung saan nakatago ang huling larawan ni Lala, ay nakabukas ng malawak. Huli na ang lahat, Carmela. Wala na kaming matatakbuhan, kundi ang bangin na kami rin ang naghuhukay. Ang boses ni Inigo ay basag. Tila isang tuyong dahon na nayurakan sa ilalim ng mabigat na sapatos. Nakaluhod siya sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Sa sala, ang ingay ng mga kamag-anak na kanina ay tila mga linta sa kasakiman ay napalitan ng taranta. Narinig ni Carmela ang tunog ng mga mabilis na hakbang. Ang kanyang mga bisita ay nagmamadaling mag-impake ng kanilang mga dalang plastic bag. Tila mga anay na lumalabas sa haligi bago pa man ito tuluyang gumuho. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang mapait na pampalasa sa kanyang lalamunan. Noong may pera pa si Severina, lahat sila ay handang dilaan ang kanyang mga paa. Ngayong wala na. Tila sila mga bubwit na nag-uunahan sa paglabas ng lumulubog na barko. Naramdaman ni Carmela ang isang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito takot, kundi isang uri ng pagkasuklam na humahalo sa awa. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya nang may pagsamba. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero na may pamilyar na mukha. Ang kanyang puso
ay tila isang lupang tigang na dahan-dahang nagbibitak. Ang bawat bitak ay naglalabas ng mga alaala ng 7 taon na itinapon sa basurahan. Ang bawat hininga niya ay may dalang bigat. Tila ang hangin sa loob ng bahay na ito ay naging kasing kapal ng usok. Tumayo ka riyan, Inigo. Ang luha ay hindi nakakabayad ng utang at lalong hindi nito maibabalik ang tiwalang dinurog niyo. Ang malamig na sabi ni Carmela bago siya mabilis na umakyat sa itaas. Nadatnan niya si Ruben sa loob ng kanyang silid. Hawak nito ang kwadro ng larawan ni Lala, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng paghinga ni Ruben ay marahas, amoy ng sigarilyo at desperasyon. Ibigay mo sa akin ang kahon na nakuha mo sa taniman, Carmela. Ang banta ni Ruben, ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong. Alam kong nandoon ang mga lumang dokumento. Ibigay mo sa akin o babasagin ko ang larawang ito sa harap mo. Hindi siya natakot. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng tubig sa gilid ng kanyang kama at dahan-dahang ininom ito sa harap ni Ruben. Ang bawat lunok niya ay pinakita ang kanyang pagiging kalmado sa gitna ng bagyo. Inilapag niya ang baso, ang tunog ng pagdait ng kristal sa kahoy na mesa ay tila isang pinal na hatol. Basagin mo, Ruben. Ang salamin ay madaling palitan. Pero ang buhay niyo, ang dangal niyo, wala nang makakaayos niyan kahit anong pandikit pa ang gamitin niyo. Ang sagot ni Carmela, ang kanyang mga mata, ay nakapako sa mga mata ng pinsan sa asawa. Nanghina si Ruben at dahan-dahang ibinaba ang larawan. Sa sandaling iyon, ang tunog ng malakas na pagtatalo ni na Severina at Inigo sa ibaba ay umabot sa kanyang silid. Mabilis na lumabas si Carmela ng bahay, lulan ng kanyang sasakyan, patungo sa lumang simbahan ng Bacolod. Ang dilim ng gabi ay binabagtas niya, habang ang ulan ay patuloy sa paghampas sa kanyang windshield, tila mga daliri ng tadhana na nagmamadali sa kanya. Ang loob ng simbahan ay amoy kandila at kalumaan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng altar, ay naghihintay si Padre Nicanor. Ang mukha ng pari ay puno ng pait at pagsisisi. Carmela, anak, may mga bagay na mas mabigat pa sa krus na pinapasan ko ngayon. Ang panimula ng pari nang maupo si Carmela sa harap ng kumpisalan, ngunit hindi para mangumpisal, kundi para kumuha ng katotohanan. Inilahad ni Padre Nicanor ang lihim na matagal nang nabaon sa limot. Noong kabataan ni Severina, siya ay isang katulong lamang sa mansyon ng mga Santillan. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para akitin ang ama ni Inigo hanggang sa makuha niya ang lahat ng yaman nito sa pamamagitan ng pananakot. At ang pinakamasakit sa lahat, si Inigo ay hindi tunay na anak ni Severina. Si Inigo ay anak ng asawa ni Severina sa isang babaeng taga Iloilo, ang babaeng pinatay ni Severina sa pamamagitan ng emosyonal na pagpapahirap at panggigipit. Ginagamit niya si Inigo bilang kasangkapan para sa kanyang paghihiganti sa mundo, Carmela. Ang boses ni Padre Nicanor ay nanginginig. Nalaman ito ni Inigo noong 1 taon at doon nagsimula ang kanyang pagkalulong sa sugal at bisyo. Gusto niyang sirain ang sarili niya dahil pakiramdam niya ay wala siyang tunay na pagkakakilanlan. Naramdaman ni Carmela ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang galit niya kay Inigo ay hindi nawala. Ngunit ang katotohanan ito ay nagdagdag ng isang panibagong layer ng pait. Lahat sila ay biktima ng isang babaeng ang puso ay tila isang tuyong balon ng puot. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakahawak sa upuang kahoy, tila ba doon niya kinukuha ang lakas para hindi bumigay ang kanyang katawan. Bakit niyo lang ito sinabi ngayon, Padre? Ang tanong ni Carmela. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo mula sa kanyang sugatang kaluluwa. Dahil natatakot ako, Carmela. Natatakot ako sa impluwensya ni Severina.
Pero ngayong wala na siyang pera, ang kanyang kapangyarihan ay tila isang usok na dahan-dahang naglalaho. Ang sagot ng pari. Tumayo si Carmela. Ang kanyang muka ay tila naging marmol sa tigas. Alam na niya ngayon ang kanyang gagawin. Ang path to redemption ni Inigo ay hindi magsisimula hanggat hindi ito lumalayo sa lason ni Severina. At ang kanyang sariling kalayaan ay nagsisimula sa sandaling ito. Bago siya lumabas ng simbahan, isang batang sakristan ang tumakbo patungo sa kanya. Ma'am Carmela, may naghahanap po sa inyo sa labas. Isang babaeng nagngangalang Elena. Ang tunog ng kanyang sariling pangalan na binabanggit sa gitna ng katahimikan ng simbahan ay tila isang babala. Lumabas si Carmela at doon sa ilalim ng ulan ay nakatayo si Elena. Hawak ang kamay ng batang si Inigo Jr. Tulungan mo kami, Carmela. Ang pagsamo ni Elena. Ang kanyang boses ay lunod sa tunog ng ulan. Si Ruben! Dinala niya si Lala sa lumang bodega sa gitna ng tubuhan. Sabi niya, kung hindi ka susunod sa gusto niya, susunugin niya ang lahat. Ang mundo ni Carmela ay tila biglang huminto. Ang kanyang hininga ay naging isang matalim na huni sa gitna ng hangin. Anong klaseng halimaw ang kayang sakta ng isang inosenteng bata dahil lamang sa kapirasong papel? Ang boses ni Carmela ay naging isang matalim na huni sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang tunog na nagmumula sa kailaliman ng kanyang sugatang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga karayom ng yelo, ngunit hindi niya maramdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabagang takot na tila isang buhay na uling sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim sa labas ng simbahan, ang liwanag ng kidlat ay panandaliang nagpakita sa mukha ni Elena. Isang mukhang dati ay kinasusuklaman ni Carmela, ngunit ngayon ay kakampi na niya sa parehong pait. Naramdaman ni Carmela ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na binubuksan ng pinto ng kanyang sasakyan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo. Ang bawat tibok ay may dalang pangalan ng kanyang anak. Lala, Lala, Lala. Isang imahe lamang ang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Ang maliliit na kamay ng kanyang anak na pilit na humahawak sa kanya at ang takot sa mga mata nito habang nasa piling ng isang baliw na tulad ni Ruben. Sumakay ka na, Elena. Ituro mo sa akin ang daan. Ang sigaw ni Carmela habang pilit na pinapaandar ang makina. Ang ungol ng sasakyan sa gitna ng bagyo ay tila isang panaghoy ng isang ina na handang makipagbakbakan sa kamatayan. Habang binabaybay ang masukal at maputik na daan patungo sa gitna ng tubuhan, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng ulan sa labas. Ang amoy ng basang lupa at lumang leather ay humalo sa amoy ng takot. Tumingin si Carmela kay Elena na yakap-yakap ang batang si Inigo Jr. sa kabilang upuan. Sa kabila ng lahat ng sakit, inabot niya ang kamay ni Elena at hinawakan ito ng mahigpit. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nag-usap. Dalawang babae, parehong niloko ng iisang lalaki, parehong biktima ng iisang sakim na pamilya, ay ngayon ay nagkakaisa para sa kaligtasan ng isang bata. Ang hapdi ng pagtataksil ay panandaliang natakpan ng mas malalim na damdamin ng pagiging isang ina. Ipinaramdam ni Carmela kay Elena na sa oras na ito, hindi sila magkaagaw, kundi magkatuwang sa gitna ng malupit na tadhana. Diyan, sa dulo ng kalyang yan, Carmela, ang lumang bodega ng asukal, ang boses ni Elena ay nanginginig habang itinuturo ang isang madilim na istruktura na tila isang dambuhalang kabaong sa gitna ng malawak na taniman. Nang makarating sila, ang amoy ng gaas ay agad na sumalubong sa kanila.
kasing tapang ng amoy ng kamatayan. Ang bodega ay gawa sa luma at kinakalawang na yero. Ang tunog ng bawat patak ng ulan sa bubong nito ay tila isang mabilis na bilang ng nalalabing oras. Mula sa loob, narinig ni Carmela ang mahinang iyak ni Lala, isang tunog na tila nagpira-piraso sa kanyang puso. Dali-daling bumaba si Carmela, hindi alintana ang putik na bumabaon sa kanyang mga paa. "Ruben, lumabas ka riyan. Narito na ako. Kunin mo na ang lahat. Huwag mo lang saktan ang anak ko." Ang pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng tunog ng nagkikisang bakal. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lampara, nakatayo si Ruben. Hawak niya ang isang bote ng gaas sa isang kamay at isang lighter sa kabila. Sa sulok, nakatali si Lala sa isang lumang silya. Ang kanyang maliliit na mata ay dilat sa takot. Ang kanyang bibig ay may busal na tela. "Nandito ka na pala, pinsan." Ang boses ni Ruben ay puno ng baliw na katuwaan. "Ibigay mo sa akin ang kahon na nakuha mo kay Mang Isko. Iyon lang ang kailangan ni Tita Severina para mabawi ang lahat. Kapag nakuha ko yon, pakakawalan ko ang batang ito. Pero kapag nagtawag ka ng pulis, sisiguraduhin kong magiging abo ang lahat ng alaala mo sa bodegang ito." Naramdaman ni Carmela ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ilalabas na sana niya ang kahon mula sa kanyang damit nang marinig niya ang paghinto ng isa pang sasakyan sa labas. Si Inigo. Pumasok si Inigo sa loob ng bodega. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagsisisi. "Ruben, itigil mo na ito. Hindi ito ang gusto ko. Ma, sabihan mo si Ruben na itigil na ito." Mula sa dilim sa likuran ni Inigo, lumabas si Doña Severina. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kahon na hawak ni Carmela. "Inigo, huwag kang makialam. Ang kahon na yan ang magliligtas sa atin sa kahihiyan. Carmela, ibigay mo na ang dokumento kung gusto mong makitang lumaki ang anak mo." Tumingin si Carmela kay Inigo, pagkatapos ay kay Severina, at huli ay sa kanyang anak na si Lala na hirap sa paghinga. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng papel na untunting tinutupok ng apoy. "Inigo, ito na ang pagkakataon mo," ang sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng hamon. "Pumili ka, ang iyong ina na pumatay sa iyong pagkatao o ang iyong anak na tanging magandang bagay na nagawa mo sa mundong ito?" Nanginig ang kamay ni Inigo habang nakatingin sa lighter na hawak ni Ruben. Ang tensyon sa loob ng bodega ay kasing bigat ng isang paparating na pagsabog. Ang bawat tunog ng ulan sa labas ay tila isang mabilis na pintig ng kaba. Dahan-dahang lumapit si Ruben kay Lala. Itinapat ang apoy ng lighter sa isang bunto ng tuyong dahon ng tubo na binuhusan ng gaas. Isang maling galaw lamang at ang lahat ay magiging mitya ng isang trahedya. "Ibigay mo na ang kahon, Carmela. Ngayon din." Ang sigaw ni Severina. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Inabot ni Carmela ang kahon, ngunit bago pa man ito mahawakan ni Severina, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang bahagi ng bubong ang narinig mula sa itaas, na sinundan ng isang anino na mabilis na bumagsak sa pagitan ni Ruben at Lala. "Tondiste." Ngunit bago pa makita ni Carmela kung sino yon, ang apoy mula sa lighter ni Ruben ay dahan-dahang nahulog sa sahig na basang-basa ng gaas. "Hayaan mo siyang masunog, Inigo. Mas mahalaga ang hinaharap ng ating pamilya kaysa sa isang batang magpapaalala lamang sa atin ng pagkatalong ito." Ang boses ni Doña Severina ay tila isang matalim na kidlat na bumiyak sa gitna ng init at usok sa loob ng lumang bodega. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kamandag, isang utos na nagmumula sa isang pusong matagal nang naging bato. Nakatayo si Carmela sa gitna ng naglalagablab na paligid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang anak na si Lala. Ang irony ng sitwasyon
ay tila isang mapait na sumpa na parito siya para iligtas ang bata. Ngunit ang kanyang pagdating ang naging mitya ng mas malaking panganib. Ang bango ng asukal na dati ay simbolo ng yaman ng Bacolod ay napalitan ng nakakasulasok na amoy ng nasusunog na kahoy at gaas. Naramdaman ni Carmela ang unti-unting pagguho ng kanyang katinuan. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng uling na dahan-dahang nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Ang bawat hininga niya ay may dalang hapdi. Tila ba ang apoy sa labas ay pumapasok na rin sa kanyang mga baga. Ang takot para kay Lala ay naging isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang kaluluwa. Iniwan siyang paralisado sa gitna ng impyerno. Ang bawat uha ng kanyang anak ay tila isang kumpas ng kamatayan na nagmamadali sa kanya. "Mama, hindi! Anak ko si Lala!" Ang sigaw ni Inigo. Ang boses niya ay puno ng pagkautal at takot habang nakatingin sa apoy na mabilis na kumakalat sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, ang aninong bumagsak mula sa bubong ay walang iba kundi si Mang Isko. Gamit ang kanyang matandang lakas, mabilis niyang kinalagan ang mga tali ni Lala. Ang tunog ng pagkapunit ng tela at ang mabilis na pagkilos ng matanda ay tila isang himala sa gitna ng sakuna. Binuhat niya ang bata at mabilis na tumakbo patungo sa kabilang panig ng bodega, malayo sa mga dila ng apoy na tila mga gutom na hayop na humahabol sa kanila. Sa halip na tumakbo agad palabas, napansin niya ang isang maliit at maduming manika sa paanan ng upuang pinagtalian kay Lala. Ang manikang tinahi niya para sa anak noong wala silang pera. Dahan-dahan niyang pinulot ito, hindi alintana ang init ng sahig na tila humahalik sa kanyang mga palad. Sa sandaling iyon, na-realize ni Carmela na ang lahat ng yaman, ang lahat ng dokumento sa loob ng kanyang kahon at ang lahat ng lupang pinag-aagawan nila ay walang halaga kumpara sa munting manikang ito na simbolo ng kanyang tunay na pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Severina. Ang isa ay puno ng pag-ibig. Ang isa ay puno ng walang hanggang kasakiman. "Ang kahon, Carmela! Ibigay mo sa akin ang kahon!" Ang hiyaw ni Severina habang pilit na inaabot ang lata sa gitna ng usok. "Heto ang gusto mo, Severina. Heto ang buhay mo." Ang tanong ni Carmela, ang boses niya ay naging kasing lamig ng kamatayan sa gitna ng nagbabagang silid. Ihinagis ni Carmela ang kahon, hindi sa kamay ni Severina, kundi sa gitna ng pinakamalakas na apoy. Ang tunog ng pagtama ng lata sa nagbabagang kahoy ay tila isang pinal na deklarasyon ng pagtatapos ng isang masamang panaginip. Nanlaki ang mga mata ni Severina. Ang kanyang mukha ay napalitan ng wagas na desperasyon. Tila isang hibang tinangka ng matanda na lumusong sa apoy para kunin ang dokumentong inaakala niyang magliligtas sa kanya. "Mama, huwag! Mapapatay ka!" Ang sigaw ni Inigo habang pilit na hinahawakan ng kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagkabali ng pangunahing haligi ng bodega ang narinig sa buong paligid. Ang dambuhalang kahoy na nara na sumusuporta sa bubong ay nagsimulang gumuho, naglalabas ng mga talsik ng apoy at uling. Mabilis na itinulak ni Inigo si Carmela patungo sa direksyon ni Mang Isko at ni Lala, habang siya mismo ay nanatiling nakayakap sa kanyang ina na ayaw bumitaw sa nasusunog na pangarap. "Inigo!" Ang sigaw ni Carmela. Ang kanyang tinig ay lunod sa ingay ng gumuguhong istruktura. Nakalabas sina Carmela, Elna, at Mang Isko, kasama ang bata, sa huling segundo bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong bodega. Napaupo si Carmela sa maputik na lupa, yakap-yakap si Lala ng napakahigpit, habang ang ulan ay patuloy sa paghampas sa kanilang mga katawan. Sa harap nila, ang bodega ay naging isang malaking sulo sa gitna ng kadiliman ng tubuhan. Ang katahimikan sa paligid
ay binabasag lamang ng tunog ng pagtupok ng apoy sa tuyong asukal. Tumingin si Carmela sa nasusunog na gusali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at katanungan. Nasaan si Inigo? Nasaan si Severina? Sa gitna ng liwanag ng apoy, nakita ni Carmela ang isang anino na dahan-dahang lumalabas mula sa makapal na usok. Ngunit hindi ito ang Inigo na kilala niya. Ang taong lumabas ay may dalang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang lumang sulat na hindi nasunog at isang mukhang tila nakakita ng multo. Carmela, hindi lang ang titulo ang nandoon sa loob. Ang nauutal na sabi ng taong yon. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Wala na, Carmela. Wala nang natira kundi ang abo ng lahat ng ating mga kasinungalingan at ang amoy ng sunog na pangarap na kailanman ay hindi naging atin. Ang boses ni Inigo ay tila galing sa ilalim ng lupa, basag at puno ng uling. Habang dahan-dahan siyang lumalabas mula sa makapal na usok ng bodegang naglalamon sa sarili nito. Ang kanyang barong ay punit-punit, ang kanyang balat ay may mga bakas ng paso, at sa kanyang mga kamay ay yakap-yakap niya ang isang sunog na bahagi ng dokumento. Ang huling piraso ng katotohanang pilit nilang ninakaw. Ang irony ng kanyang hitsura ay tila isang malupit na biro. Ang lalaking laging malinis at mabango ay ngayon ay mukhang isang taong kakatapos lamang dumaan sa impyerno. Dala ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan. Naramdaman ni Carmela ang isang malamig na panginginig sa kanyang buong katawan habang nakatingin sa kanyang asawa. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng galit, ay ngayon ay tila isang tuyong balon na wala nang mailabas na emosyon, kundi ang wagas na pagkapagod. Ang bawat hininga niya sa gitna ng malamig na ulan ay may dalang amoy ng abo at basang lupa. Isang kombinasyon na magpapaalala sa kanya habang buhay ng gabing ito. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakayakap kay Lala. Ang init ng katawan ng kanyang anak, ang tanging bagay na nagpapatunay na gising siya at hindi ito isang masamang panaginip. Nasaan ang iyong ina, Inigo? Ang mahinang tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na dinala ng hangin sa gitna ng tunog ng naglalagablab na apoy. Hindi nakasagot si Inigo. Sa halip, lumingon siya sa nagbabagang bodega kung saan ang mga bumbero at pulis ay nagsisimula nang dumating. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay tila isang mabilis na bilang ng katapusan. Doon, sa gilid ng bodega, nakaupo si Doña Severina sa putikan. Ang kanyang marangyang suot ay madumi na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat habang nakatingin sa apoy. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng katuwiran. Tila ba ang kanyang isipan ay nasunog kasama ng mga dokumentong itinuring niyang Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Elena na nakatayo sa isang sulok, nanginginig habang yakap ang batang si Inigo Jr. Nilapitan ni Carmela ang babaeng dati ay itinuring niyang kaagaw. Kinuha ni Carmela ang kanyang sariling shawl at dahan-dahang binalot ito sa balikat ni Elena at ng bata. Walang salitang namagitan, tanging ang init ng tela at ang pagtatagpo ng kanilang mga mata na parehong basag. Sa sandaling iyon, pinili ni Carmela ang maging isang babaeng nagpapatawad sa biktima, kahit na ang biktima ay naging bahagi ng kanyang pasakit. Ang kanyang pagkatao ay nagningning ng higit pa sa apoy sa likuran nila, isang ningning ng dignidad na hindi kayang sunugin ng anumang gaas. Salamat, Carmela, ang tanging narinig na bulong ni Elena sa gitna ng patak ng ulan. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis kay Severina at Ruben na ngayon ay nakaposas na habang nakaluhod sa putikan. Ang tunog ng pagdait ng bakal sa kanilang mga pulso ay tila isang pinal na hatol sa kanilang kasakiman. Ang mga kamag-anak na dati ay nakapaligid sa kanila ay wala na. Iniwan silang mag-isa sa gitna ng kahihiyan at dumi. Ang kapangyarihan ni Severina
ay naglaho kasabay ng pagbagsak ng huling haligi ng bodega. Lumapit si Inigo kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Carmela, magsisimula ako uli. Magtatrabaho ako. Babayaran ko ang lahat. Hayaan mo lang kaming manatili. Hayaan mo lang akong maging ama kay Lala. Tumingin si Carmela kay Inigo at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong kailangang magbayad sa sarili niyang mga multo. Ang pagiging ama ay hindi isang titulo na binabayaran, Inigo. Ito ay karapatan na pinaghihirapan. Ang boses ni Carmela ay kasing tatag ng puno ng nara. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong maging ama mula sa malayo. Pero ang bahay na ito, ang lupang ito, at ang buhay ko ay hindi na kailanman magiging silungan ng iyong mga kasinungalingan. Bukas, matatanggap mo ang mga papeles para sa ating paghihiwalay. Tumalikod si Carmela, karga ang kanyang anak, at naglakad patungo sa sasakyan ni Isabela na kakarating lang. Ang bawat hakbang niya sa putik ay tila paglilinis sa kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan ay tila humuhugas sa lahat ng pait ng nakaraang 7 taon. Carmela, ang huling tawag ni Inigo, ngunit ang tanging sumagot ay ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan at ang mahabang bugso ng hangin na nagdadala ng amoy ng bagong sibol na lupa. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa nasusunog na bodega, tumingin si Carmela sa rearview mirror. Nakita niya ang anino ng ancestral house na nakatayo pa rin sa malayo. Madilim, luma, ngunit matatag. Alam niya na pagising niya bukas, ang araw ay sisikat sa Bacolod ng may bagong liwanag. Hindi na siya ang biktima, siya na ang tagapangalaga ng kanyang sariling tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang tanong ang iniwan ni Isabela habang hawak ang manibela. Carmela, handa ka na bang malaman ang huling lihim na nasa loob ng kahong itinapon mo sa apoy? Dahil hindi lahat ng papel ay nasusunog at may isang bagay na nakuha si Mang Isko bago pa magliyab ang lahat. Iyang bawat pagtatapos ay hindi laging may kasamang luha ng dusa. Minsan, ito ay may dalang halimuyak ng bagong luyang kape at ang matamis na katahimikan ng isang tahanang wala ng lason. Ang sikat ng araw sa Bacolod ay dahan-dahang gumagapang sa mga bintanang kapis ng ancestral house, nagbibigay ng gintong liwanag sa sahig na kahoy na kintab na muli. Wala na ang ingay ng mga kamag-anak na linta. Wala na ang matatalim na salita ni Severina. At wala na ang mabigat na hininga ng isang asawang puno ng kasinungalingan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Carmela na ang hangin sa loob ng kanyang sariling bahay ay sapat na para sa kanyang mga baga. Ang bawat sulok ng silid ay tila humihinga ng maluwag. Tila ba ang mismong mga dingding ay nagpapasalamat na ang mga anay ng kasakiman ay tuluyan ng napaalis. Naramdaman ni Carmela ang init ng tasa sa kanyang mga palad habang nakatingin sa malawak na tubuhan mula sa beranda. Ang kanyang puso ay tila isang sugatang ibon na dahan-dahang natututong muling ititok ang kanyang mga pakpak. Ang bawat tibok nito ay hindi na kaba, kundi isang matatag na martsa patungo sa kanyang bagong buhay. Ang hapdi ng pagtataksil ay naroon pa rin. Isang pilat na hindi na mawawala. Ngunit ang pilat na yon ay nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Lumapit si Isabela. Dala ang isang maliit na tubong tanso na bahagyang maitim dahil sa init, ngunit buo pa rin. Ito ang huling lihim na sinasabi ko, Carmela. Iniligtas ito ni Mang Isko mula sa lihim na taguan sa ilalim ng sahig ng bodega bago pa man ito lamunin ng apoy. Dahan-dahang binuksan ni Carmela ang tubo at inilabas ang isang dokumento na gawa sa lumang papel. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa gulat habang binabasa ang bawat titik. Ito ay isang deed of reconveyance, isang kasunduan na pinirmahan ng ama ni Inigo bago ito mamatay, na kusang ibinabalik ang lahat ng lupang kinuha nila sa pamilya de la Cruz. Handa na itong ipanotaryo noon,
ngunit itinago at ibinaon ni Severina sa limot para panatilihin ang kanilang huwad na yaman. Hindi siya sumigaw sa tuwa at hindi rin siya nagpakita ng puot. Sa halip, dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilapag sa tabi ng isang maliit na paso ng mga bulaklak. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang kulungan ng mga kriminal kung nasaan si Severina. Naisip niya na ang pinakamalupit na parusa para sa kanyang biyenan ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang ang lahat ng kanyang pinaghirapang itago ay kusa ring lumabas sa gitna ng apoy. Ang katahimikan ni Carmela ay puno ng kapayapaan. Isang kapayapaang nanggagaling sa pag-alam na ang hustisya ay hindi kailangang maging marahas para maging ganap. Ano ang gagawin mo sa impormasyong ito, Carmela? Ang tanong ni Sabela. Gagamitin ko ito para itayo ang aking pangarap, Sabela. Ang sagot ni Carmela, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng babaeng katulad ko na nawalan ng boses sa loob ng sarili nilang tahanan. Pagkalipas ng ilang buwan, ang ancestral house ay hindi na lamang isang tirahan. Naging isa itong sentro ng tulong para sa mga kababaihan, isang lugar kung saan tinuturuan ni Carmela ang mga asawang biktima ng financial abuse, kung paano pangalagaan ang kanilang sariling kabuhayan. Ang bawat tunog ng lapis sa papel at ang bawat talakayan sa loob ng sala ay tila isang awit ng pagkakaisa. Isang hapon, habang nagtuturo si Carmela, isang pamilyar na anino ang huminto sa may tarangkahan. Si Inigo. Ang kanyang asawa ay nakasuot na ng simpleng damit ng isang manggagawa. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na mula sa pagtatrabaho sa pantalan. Hindi siya pumasok. Nanatili lamang siyang nakatayo sa labas, tinitingnan ng kanyang anak na si Lala na masayang naglalaro sa hardin. Dahan-dahang lumabas si Carmela. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng bakod na gawa sa puting kahoy, ang bakod na nagsisilbing hangganan ng kanilang mga mundo. Hindi ako narito para manggulo, Carmela. Ang boses ni Inigo ay mahina. Wala na ang dating kayabangan. Gusto ko lang ibigay ito para kay Lala. Unang sahod ko ito. Inabot niya ang isang maliit na sobre. Alam kong hindi ito sapat, pero gusto kong malaman mo na nagsisikap akong maging taong karapat-dapat kahit sa paningin man lang ng anak ko. Tumango si Carmela, isang pagtango ng pagkilala sa kanyang pagsisikap, ngunit hindi nang mabilis na pagbabalik ng tiwala. Salamat, Inigo. Ang daan patungo sa pagpapatawad ay mahaba at matarik. Pero ang mahalaga, nagsimula ka ng humakbang. Pinanood ni Carmela ang pag-alis ni Inigo hanggang sa maglaho ito sa dulo ng kalsada. Hindi niya naramdaman ang pait. Naramdaman niya ang kalayaan. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Inigo, kundi para sa kanyang sarili. Para hindi na siya muling igapos ng galit sa nakaraan. Binuhat ni Carmela si Lala at pumasok muli sa loob ng bahay. Ang amoy ng sariwang lupa at ang tamis ng hangin mula sa tubuhan ay tila isang yakap mula sa langit. Ang ancestral house ay muling naging isang tahanang puno ng liwanag, katotohanan, at pag-ibig na may ranris. Tumingin si Carmela sa larawan ng kanyang ina sa dingding. Nay, tapos na ang ulan, at ang lupang iniwan mo ay muling namumulaklak. Ang kwento ni Carmela ay nagtapos hindi sa isang marangyang kasal o sa isang madugong paghihiganti, kundi sa isang matamis na ngiti habang pinapanood ang paglubog ng araw sa Bacolod. Taglay ang karangalan na kailanman ay hindi na muling mananakaw. Lumipas ang 3 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng ilog sa gitna ng malawak na tubuhan ng Bacolod. Ang ancestral house, na dati ay saksi sa mga lihim na hikbi at pagtataksil, ay nakatayo na ngayon nang may panibagong dangal. Ang bawat ukit sa kahoy na nara ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. At ang bango ng sariwang kape at nilagang saging ay muling pumupuno sa kusinang dati ay naging lunan ng matinding pasakit.
Ang bahay na ito ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na monumento ng pagbangon at pag-asa. Nakatayo si Carmela sa gitna ng kanyang hardin. Pinapanood si Lala na masayang nagdidilig ng mga bulaklak. Ang kanyang anak ay lumalaking malusog at may ngiting kasing liwanag ng umaga. Sa bawat tawa ni Lala, nararamdaman ni Carmela ang tunay na kahulugan ng kanyang pakikipaglaban. Ang kanyang puso, na dati ay parang isang basag na kristal, ay dahan-dahang nabuo muli. Hindi man ito perpekto at may mga bakas ng lamat, ngunit ito ay mas matibay at mas marunong ng magmahal ng may ranres. Isang hapon, habang nag-aayos si Carmela ng mga papeles para sa kanyang foundation, isang sulat ang dumating mula sa isang malayong lalawigan sa Iloilo. Galing ito sa isang maliit na klinika para sa mga matatanda. Sa loob ng sobre ay may isang kupas na rosaryo at isang maikling mensahe. Nagsisisi ako. Walang pangalan, ngunit alam ni Carmela ang sulat kamay ni Severina. Ang dating makapangyarihang ginang ay ngayon ay isang anino na lamang ng nakaraan. Namumuhay sa katahimikan at kakulangan, malayo sa rangyang pilit niyang ninakaw. Tumingin si Carmela sa rosaryo at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Doon niya sinagot ang unang mahalagang tanong. Nagawa na ba niyang magpatawad? Ang pagpapatawad para kay Carmela ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit o pagbabalik sa maling relasyon. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang galit na kumain sa kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya si Severina hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling kaluluwa sa kapayapaan. Hinayaan na niyang ang tadhana at ang batas ng karma ang tumapos sa huling kabanata ng buhay ng matanda. Ang pangalawang tanong ay tungkol sa kapayapaan. Natagpuan na ba niya ito? Oo, sa bawat gabi na nakakatulog siya, nang mahimbing nang walang takot na mawalan ng tahanan, sa bawat umaga na hindi na niya kailangang magpanggap sa harap ng asawang hindi tapat. Ang kanyang kapayapaan ay nanggagaling sa katotohanang ang kanyang buhay ay nasa sarili na niyang mga kamay. Si Inigo ay nananatiling isang malayo, ngunit tapat na ama kay Lala. Nagpapadala ng tulong mula sa kanyang maliit na kinikita at bumibisita sa bawat kaarawan ng bata. Ngunit alam ng lahat na ang pintuan ng puso ni Carmela bilang asawa ay tuluyan na ngang nagsara. Ang pangatlong tanong ay ang aral na maiiwan sa mga tagapakinig. Ang kwento ni Carmela ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o sa kintab ng titulo, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas ng paninindigan. Ang pag-ibig na walang respeto at hangganan ay hindi pag-ibig kundi isang uri ng pagkakaalipin. Ang bawat babae ay may karapatang magtakda ng runways sa loob ng kanyang tahanan, at ang pagpili sa sarili ay hindi kasalanan, kundi isang obligasyon sa sariling dignidad. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, lumapit si Lala kay Carmela at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng maliliit na daliri ng kanyang anak ay tila isang pinal na selyo ng kanyang tagumpay. Nay, ang ganda ng langit. No? Parang kulay ginto, ang sabi ni Lala habang nakatingin sa kanluran. Ngumiti si Carmela at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Oo, anak. Dahil pagkatapos ng pinakamalakas na ulan, ang langit ay laging nagbibigay ng pinakamagandang kulay, at ang lupang dinilig ng pagtitiis ay hinding-hindi magbubunga ng pait. Huminga ng malalim si Carmela, nilalanghap ang amoy ng bagong sibol na tubo at ang kalayaan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa isang happy ever after ng mga fairy tale, kundi sa isang mas makatotohanang peaceful ever after ng isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang giyera.